Halika nga rito, bata ka. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang aalis ng bahay? Tay, tama na po, bitiwan niyo po ang braso ko. Nasasaktan po ako. Epe, tama na yan. Bitiwan mo ang braso ni Bendoy. Nasasaktan ang bata. Huwag po kayo makialam dito, Nay. Ang tigas kasi ng ulo ng batang to eh. Sinabi ko na kanina bago ako umalis, huwag na huwag kayong iiwan. Abat nakita ko sa bahay ni Abel. Kasama na naman niya si Gary. May kinuha lang naman po ako dun, Tay. Matagal na po akong di sumasama sa kanya. Tama nga naman si Bendoy, Epe. Inutusan ko siyang kumuha ng bigas para may maisaing ngayong gabi. Akala ko kasi bukas ka pa uuwi. Nakalimutan kong humingi sa'yo ng pambili. Kaya na naman kayo, Nay. Palagi niyo na lang pinagtatakpan ng batang to. Malibing pagsabihan ko ang anak ko na wag umalis ng bahay, lalo na kapag gabi. Talaga bang nag-aalala ka lang sa anak mo? Abay, bata pa si Bendoy. Hindi mo siya mapipigilan kung saan niya gustong pumunta. Kaibigan niya si Gary. Natural na, palagi silang magkikita. Alam niyo po kung bakit hindi ko siya hinahayaang lumapit sa kanila o kahit sa mga tao dito. Ayoko nakikipag-usap siya. Hindi niyo po ako naiintindihan, Nay eh. Ikaw ang hindi makaintindi. Para kang hindi dumaan sa pagkabata. Naisip mo ba na ang ganyang mga edad, laro pa ang nasa isip nila? Ano bang ikinakatakot mo, ha? Lalaki ang anak mo. Mauunawaan ko sana ang paghihigpit mo sa kanya kung babae si Bendoy. Lalaki yan eh. Matalino pa at maaasahan. Walang mawawala sa kanya kung maglayas man siya. Gusto niyo pa po bang sabihin sa kanya kung bakit? Tay, bitiwan niyo na po ako. Nasasaktan na po ang braso ko. Talagang masasaktan ka sa akin kapag nahuli pa kitang nakikipag-usap sa kanila mag-ama. Halika nga dito, Apo. O, tignan mo. Nagkaroon tuloy ng pasa sa braso ang apo ko. Payat na nga anak mo eh. Hindi yung papagbigyan sa gusto. Ikaw ha? Sa susunod na malalaman kung nakikipagkita ka na naman sa mag-amang yon, ikukulong kita at hindi na kita palalabasin ng bahay. Opo, Tay. Mali naman yata kung ikukulong mo ang apo ko. Hindi naman yata makatarungan ang pagpapasya mo. Gagawin ko kung anong gusto ko, Nay. Anak ko siya, kaya alam ko kung ano ang mas makakabuti para sa kanya. Wala nang nagawa si Lola Gracia para pigilan si Mang Ipe sa ginawa nitong pananakit kay Bendoy. Hindi maintindihan ni Bendoy kung bakit ganun na lamang ang galit ng kanyang ama sa tuwing nauhuli siya nitong nakikipag-usap kay Mang Abel at sa kaibigan niyang si Gary. Patulak siyang binitiwan ng kanyang ama at iniwan siyang umiiyak sa tabi ni Lola Gracia. Lola, bakit ganun po si tatay? Palagi na lamang po siyang galit. Parang hindi na po siya ang tatay ko na nakilala ko. Kanina po, kinaladkad niya po ako sa harap ni Mang Abel at Gary. Bigla na lang po niyang piningot ang tenga ko at pinagsalitaan ng masasakit si Mang Abel. Intindihin mo na lamang ang iyong ama. Alam mo naman kung gaano ang pinagdaanan niya, hindi ba? Kababatay labang na Nanay Lore mo at nang ipinagbubuntis nito. Abe, kaya magulo ang isip niya. Nag-aalala siyang baka pati ikaw ay mapahamak. Bakit po akong kailangang umunawa sa kanya, Lola? Kasalanan ko po ba? Kung bakit namatay si nanay? Hindi naman siya ganon, Apo. Nag-aalala lang siya sa'yo, kaya naghihigpit ang iyong ama. Brutal na pinatay si Lori. At hanggat hindi niya nahuhuli kung sino ang pumasnak sa iyong ina, palagi na siyang nakabantay sa'yo. Ano ba kasing ginagawa mo sa bahay ni Gary at Abel? Hindi ba't nasa gitnang gubat yon? Gumagawa po kasi kami ng mga patibong, Lola, para po dun sa halimaw na madalas pong pumapatay sa mga alagang baboy ni Mang Abel. Tinulungan ko po sila kapalit ng bayad po sa pagpapagawa ng tungkod kay Mang Abel. Gusto ko po sanang bilhin si tatay eh.
Surpresa ko po sa kanya sa darating niya pong kaarawan. Diyos ko, ang bait-bait mo naman talaga bata ka. Alam mo, Bendoy, kung nabubuhay lamang ang iyong ina, natitiyak kong matutuwa siya dahil lumaki kang mabuting bata. Patawarin niyo po ako, Lola. Kulang pa po na iipon ko. Kaya patago pa rin po akong sasama kay Gary para may pandagdag po ako pambili ng tungkod. Niyakap na lamang ng may 80 taong gulang na si Lola Gracia ang pasigok-sigok na apo niyang si Bendoy, habang pinagmamasdan naman ni Bendoy ang naipong salapi at muling ibinalot sa panyo. Itinali niya yon sa kanyang bewang habang walang tigil ang pag-agos ng mga luha sa kanyang pisngi. Talagang napilay na ang isang paa ni Ipe pagkatapos ng pagsalakay ng mga aswang na yon. Pero kahit pa ika-ika ang kanyang lakad, itinuloy pa rin niya ang pagtatrabaho bilang isang tindero ng mais sa bayan. Pareho ninyong mahal ang isa't isa. Kaya naman sana, apo, konting unawa na lamang para sa iyong ama. Baka nagkakaganyan siya dahil sa kondisyon ng kanyang kaliwang paa. Ano po bang klaseng aswang ang umatake sa buntis kong ina, Lola? Bakit hanggang ngayon po wala pa rin po nakakapatay sa halimaw na yun? Hilaan mo lamang ang boses mo. Mapanganib kung maririnig nila na pinag-uusapan natin sila. Ako rin po, Lola. Hahanapin ko po ang aswang na pumatay sa aking ina at kapatid. Wala na po akong pakialam kung may makarinig po sa sinasabi ko. Nakuyom ni Bendoy ang sarili niyang mga kamay habang nakatitig sa labas ng kanilang bahay, kung saan kalat na naman ang dilim sa paligid. Lahat ng mga biktima ay pawang mga dayo sa kanilang lugar. Muli siyang tumingin sa naluluwang si Lola Gracia. Baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala, lalo na nang makita nito ang galit sa mukha ni Bendoy. Hindi mo sila kaya, apo. Masyado silang mapanganib at malakas. Huwag mo nang subukan lumaban sa kanila. Dahil po ba sa isa lamang po akong bata? Sino po sila, Lola? Kung ganon, kilala niyo po pumatay sa aking ina? Ano ka ba? Ang batang katulad ko po, ang tatapos sa mga aswang na yun, Lola. Ipinapangako ko po yun. Alam mo, apo, walang maibubunga ng maganda ang pag-iisip ng paghihigante. Magdudulot lang ito ng kapahamakan sa iyo at pagsisisi sa bandang huli. Huwag ka lang sasama kay Gary. Kahit ngayong gabi lang, nakikiusap ako sa iyo, apo. Ipinagtanggol lamang kita kanina para hindi ka na masaktan ng ama mo. Pero sang-ayon akong huwag ka nang lalapit sa kanila. Buo na ang pasya ni Bendoy na hanapin ang mga aswang na pumatay sa kanyang ina, katulad ng kanyang ama na madalas lumalabas ng gabi at umuuwi ng umaga. Alam niya na lihim din itong naghahanap ng hustisya para sa nanay niya, kaya naisip ni Bendoy na malaki ang maitutulong ng patibong para mapatay ang aswang na dumadaan sa ilalim ng lupa. Kaya nang sumapit ang hating gabi na alam niyang tulog na ang kanyang Lola Gracia, tumakas siya at nakipagkita kay Gary sa dati nilang tagpuan sa gilid ng burol na malapit sa ilog. Pagdating niya sa lugar na yon, nauna nang dumating sa kanya si Gary. May dala na itong mahabang pala sa mahabang lubid na pangtali. Tagal mo naman dumating? Kanina pa ako pinagpipiesta ng lamok dito eh. Pasensya na. Alam mo namang tumakas lang ako eh. Napagalitan na naman ako ni tatay kanina. Alam ko, pati nga ako, napagalitan rin ni tatay eh. Ayaw na rin niya ako makipag-usap sa'yo. Kaya huli na to ah. Oh, paano? Tuloy ang plano. Wala na pala akong matatanggap na bayad kay Mang Abel. Siyempre naman, plano na natin to eh. Wala na silang kinalaman dito, no?
Ang mabuti pa, bilisan na lang natin ang paghuhukay. Tumakas lang din ako kay tatay eh. Paniguradong matatagalan tayong gumawa ng balon. Wala na tayong katulong eh. Teka, matanong ko lang sa'yo. Bakit mo nga pala ako tinutulungan? Ano ka ba? Siyempre magkaibigan tayo, no? Kaya dapat, magtutulungan tayo palagi. Mabilis na inihanda ni Bendoy at Gary ang kanilang mga pala at tahimik na nagsimulang magdukal ng lupa para lagyan ng mga kawayang matutulis ang bawat balon na magagawa nila. Pero nasa kalagitnaan pa lang sila ng paghuhukay nang makarinig sila ng mahihinang kaluskos sa paligid. Alam ni Bendoy na hindi malayo sa kanilang kinaroroonan ang ingay na parang napupunit na lupa. Kaya't tumigil silang magkaibigan at nagkatinginan. Sinulyapan din ni Bendoy ang ilaw ng luma nilang gasera na nagsisilbing liwanag nila sa kanilang pinaghuhukayan. Dali. Sigurado ka ba, Bendoy, na hindi ka nasundan ni Lola Gracia o di kaya ni Mang Ipe? Hindi nga. Dahil sinigurado ko munang natutulog na si Lola bago ako pumunta rito. Sinilip ko pa nga sa kanyang kwarto eh. Si tatay naman, bumalik sa kanyang trabaho. Alam mo naman, na kapag napapagalitan niya ako, umaalis siya ng bahay. Tapos, madaling araw na siyang bumabalik. Baka naman, baboy ramo at asong ligaw lang ang ating naririnig. Ipinagpatuloy ni Bendoy at Gary ang paghuhukay sa lupa. Pero napatigil na naman sila sa kanilang ginagawa nang biglang maamoy nila ang mabahong simoy ng hangin. Nabitiwan nila ang kanilang mga pala at nagtakip ng palad sa ilong habang nakakunot ang mga noo, dala ng matinding pagtataka. Nakakasulasok ang hangin na nagmumula sa baho. Malansang nabubulok na karne ang amoy nun. Nagsipagtayuan na ang mga balahibo sa katawan ni Bendoy. Kasunod ang maalinsangang paligid na parang nagbabadya ng ulan. Ano kaya kung bukas nilang natin ito ipagpatuloy, Bendoy? Bakit naman? Para kasing may nakamasid sa ginagawa natin eh. Tara na. Tsaka ang baho. Parang babaliktad ang sikmura ko eh. Pero hindi pa tayo halos nakakatapos ng isang balon ah. Nakabuka na lamang ang bibig ni Gary nang muli itong tumingin kay Bendoy. Nakita niyang nanlalaki rin ang mga mata ng kaibigan. Para bang nakakita ito ng multo na hindi makapagsalita. Nanginginig ang labi habang nakatingin sa kanyang likuran. Lumakas din ang amoy ng mabahong singaw ng paligid. Kaya dala ng pagtataka ay nilingon niya ang tinitignan ng kanyang kaibigan. Nabitiwan niya ang hawak na pala at napaupo sa gitna ng hukay. Nanginginig ang kanyang tuhod habang titig na titig sa nilalang na nakatayo sa kanilang harapan. Mukha itong isang halimaw na may nakakadiring itsura dahil sa malapot nitong laway at tumutulo sa bibig nito. Gary, anong nilalang to? Bakit may bayawak sa harapan natin? Ang katawan niya'y parang tao, pero may buntot siya. Anong uri ng halimaw to? Hindi ko rin alam, Bendoy. Hindi ko rin alam. Hindi na tinapos pa ni Bendoy ang sasabihin sana kay Gary. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa kaibigan. Nanginginig ang kanyang tuhod at nawala ang tapang na ipinakita niya sa lola niya kanina. Iba kapag aktwal mo na palang kaharap ang aswang. Hindi niya alam kung anong eksaktong pangalan ng halimaw. Ngumisi ito sa kanila na parabang nakakita ng masarap na pagkain. Lumabas din ang mahaba nitong dila na katulad ng sa ahas. Ganon din ang malakutsilyo nitong mga ngipin. Hindi na nakatakbo si Bendoy dahil bigla na lamang siya nitong tinalunan sa kanyang harapan. Samantalang si Gary naman, sa sobrang pagkagulat ay tumakbo papalayo at iniwan ang kaibigan na si Bendoy na halos magkandaihi na sa takot. Huwag kang lalapit! Kundi, masasaktan ka talaga sa akin! Ikaw ang magdasal. Dahil paniguradong
Ikaw ang aking magiging hapunan ngayon. Hindi ako natatakot sa'yo, halimaw ka! Hindi ako natatakot! Tumawa lang ulit ng malakas ang aswang. Dinakot nito ang katawan ni Bendoy, dahilan para ang matutulis na mga kuko ng halimaw ay bumaon sa kanyang balat. Ramdam na ramdam niya ang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang tagiliran. Gumuhit din ang walang kapantay na sakit mula sa kanyang sugat. Kahit na anong gawing pagpupumiglas ng bata, ay hindi siya makaalis. Inilapit pa ng halimaw sa kanyang muka ang mapupula at malalaki nitong mga ngipin, na halos isang dangkal lang ang layo ng muka niya sa muka ng nilalang. Nakakakilabot ang malakas na atungal. Katapos nun ay inilabas nito ang parang sanga na dila at idinikit sa pisngi niya. Naiwan ang malapot na mabahong laway, lalong nakadagdag sa nagpapasuka niyang pakiramdam. Hindi na ako makapaghintay na muling makatikim ng sariwang karne ng bata. Tulong! Tulungan niyo ako! Ngunit huli na para sa kanya ang paghingi ng tulong, dahil naramdaman niya ang pagbaon ng matutulis itong mga pangil sa kanyang balikat. Walang kasing sakit, para bang humiwalay ang laman sa kanyang katawan. Matindi ang kirot ng sugat, kaya't umiiyak siyang napasigaw. Sa isip ay galit na galit siya kay Gary sa pag-iwan nito sa kanya. Ipinagdasal na lamang niya na humingi ng tulong ang kaibigan at balikan siya para iligtas. Ay! Lola! Tulungan niyo ako! Saklolo! Sa paulit-ulit niyang pagsigaw ay dumating si Gary. May dala itong panghampas. Itinutok nito ang dalang kahoy sa aswang na nakakagat pa rin sa balikat ni Bendoy. Huwag mo kaibigan ko! Kung ayaw mong iampas ko to sa katawan mong halimaw ka! Tulungan mo ako, Gary! Tulungan mo ako! Kahit na anong gawing pagpupumiglas ni Bendoy sa pagkakahawak sa kanya ng aswang, ay hindi siya nito binibitiwan. Parang nagmamalaking kinagat siya sa balikat. Dinilaan pa ang umaagos niyang dugo sa katawan habang nanlalabo ang kanyang mga mata. Bigla niyang napansin ang pag-angat ng lupa papunta sa kinaroroonan nila. Parang may nilalang na dumaan sa ilalim, kasabay ang paglitaw ng isa pang halimaw. Galit na galit ang mga mata nitong sumugod sa aswang na may hawak kay Bendoy. Mukhang pag-aagawan pa siya ng bagong dating. Nabitiwan si Bendoy ng halimaw. Bumagsak siya at naramdaman niya ang masakit na pagtama ng kanyang katawan sa lupa. Habang nag-aaway ang dalawang aswang, nilapitan siya ni Gary at hinila palayo sa dalawang halimaw na nagpapambuno. Lumikha yun ng nakakabinging ingay at nagpalipad sa mga ibong natutulog sa mga puno. Indikasyong nararamdaman din ng mga hayop ang nakakatakot na labanan sa pagitan ng dalawang aswang. Pero dahil mas malakas ang halimaw na umatake sa kanya, walang nagawa ang bagong dating na aswang. Bumagsak itong pasadsad sa lupa, habang si Bendoy naman ang gustong lapitan. Tumakbo na tayo, halika na! Samantalayin na natin ang pagkakataon na nag-aaway pa sila! Teka, ang balikat ko napakasakit, Gary! Tulungan mo ako! Tara na! Pilitin mo tumayo! Tara na, tumakbo na tayo! Halos buhati ni Gary si Bendoy para lang makalayo sa lugar na yon. Sinubukan niyang tumayo, pero naninigas ang kanyang mga paa. Hindi siya makakbang. Idagdag pa ang umaagos niyang dugo mula sa masakit niyang sugat. Hindi pa sila nakakaalis ay naramdaman ni Bendoy ang kalmot ng matalas na kuko sa kanyang likod. Paglingon niya ay nakangising halimaw ang pumipigil sa kanyang katawan. Tinabig nito si Gary. Natumba at bumagsak ang kaibigan niya sa lupa. Bigla siyang sinakal ng halimaw habang galit na umaangil. Ang isa namang halimaw na nakahandusay sa damuhan ay pinipilit na tumayo. Bakas sa mukha nito ang matinding pagsisikap na gumanti sa aswang
na nakahawak sa leeg ni Bendoy. Nakabuka ang malaking bibig na tangkang kakainin siya ng buo. Pero biglang dumating si Lola Gracia. Parang biglang nasilaw ang halimaw sa liwanag na nanggagaling sa hawak na latigo ni Lola Gracia. Napataklob ito ng braso sa mga mata at hindi makatingin sa matanda. Layuan mo ang apo ko, halimaw! Kung ayaw mong mahagupit ng hawak ko, latigo! Huwag mo kong subukan, tanda. May araw ka rin. Alam ko na ang amoy ng dugo ng batang ito. Masarap at walang bahid ng pagkahalimaw. Ako ang huwag mo subukan. Alam mo kung ano kaya kong gawin. Kung sino ka mang nagtatago sa lakas ng pagiging abwak, ay magtago ka na. Malapit na kitang makilalang hayop ka. Biglang natakot ang aswang sa narinig nito mula kay Lola Gracia. Lalo na nang iwinasiwas ng matanda ang latigo sa hangin at lumikha ito ng lumalagitik na tunog. Mabilis na nagukay ang abwak para lumubog at gumapang sa ilalim ng lupa, palayo sa kanilang kinaroroonan. Nag-aalangang napalapit si Lola Gracia sa nakahigang si Bendoy. Katabi si Gary na halatang nasasaktan pa rin sa pag-atake ng aswang. Dahan-dahan itong bumangon habang hawak ang sariling ulo at bakas sa muka ang matinding takot. Ang pangalawa namang abwak ay lumubog din sa lupa at umalis. Matigas talaga ang ulo mo. Lalong-lalo ka na, Gary. Hindi rin alam ng iyong ama to, no? Idinamay mo pa to si Bentoy. Tingnan mo, buntik na kayong malapa ng abwak. Tara na. Uuwi na po ba tayo, Lola? Pasensya na po. Si Bendoy po nag-aya sa akin na gumawa ng patibong. Hindi po naman inaasahan na mapapahamak po kami sa ginawa namin eh. Tumigil ka. Layuan mo ang apo ko. Hindi ko kailangan ng pasensya mo. Huwag na sana itong mauulit. Naramdaman ni Bendoy ang mga kamay ni Lola Gracia para alalayan siyang tumayo. Gumuhit ang sakit mula sa kanyang sugat nang magsimula na silang humakbang. Iniwan nila si Gary na malungkot na nakatayo habang nakatanaw sa kanila. Nang tuluyang makalayo, ay napansin ni Bendoy na ibang daan ang tinatahak nila. Hindi ito ang daan pauwi sa kanilang tahanan. Lola, sandali po. Bakit dito po tayo dumaan? Hindi tayo uuwi sa bahay. Ha? Pero baka po hanapin tayo ni tatay. Magagalit po siya. Mas magagalit sa apo kung makikita niya ang malalim na sugat mo sa balikat. Hindi ko nagustuhan ang ginawa mo pagsuway sa sinabi ko sa'yo kanina. Kung nahuli ako ng dating, aba, maaaring patay ka lang ngayon. Lola, patawarin niyo po ako. Saglit na napahinto sa pagsasalita si Bendoy nang maramdaman niya ang muling pagsakit ng kanyang sugat. Humihibot-hibot yun na parang puso, kaya't napahawak siya ng mahigpit sa braso ng kanyang lola. Masakit ba na parang tumitibok-tibok? Hawa ng aswang yan, apo. May laway ang sugat mo ng abwak. Lakihan mo pa ang hakbang para makarating kagad tayo sa luma kong bahay. Hindi na nagtanong pa si Bendoy sa kanyang Lola Gracia. Mas nilakihan pa niya ang paghakbang at pinilit na maglakad. Pagkalipas ng ilang minuto ay dumating na sila sa isang malaking bahay. Gawa yun sa kawayan at bubong na anahaw. Halata sa itsura ng paligid na matagal nang walang nakatira sa kubong tinutukoy ng matanda. Sinipa ni Lola Gracia ang lumang pinto at pumasok sila sa loob. Dahil walang sapin ang mga paa ni Bendoy, naramdaman niya ang maalikabok na sahig ng kawayan. Mabuti na lang at maliwanag ang sikat ng buwan, kaya nakikita niya ang bawat sulok ng kubong pinagdalhan sa kanya. Lola, kumikirot po ang sugat ko. Saglit lang, apo. Sisindihan ko lang ang gasera para may ilaw tayo dito sa loob. Lola, talaga po bang hindi ako hahanapin ni tatay? Ako na bahala doon. Hindi naman tayo magtatagal dito. Gusto ko na kasing ibigay sa iyo mga gamit ko.
Nararamdaman ko na kasing malapit na ang takdang oras para tapusin ang paghahari ng mga abwak na nalakit sa'yo kanina. Hindi ka na nila titigilan. Apatayin ka nila. Kahit hindi naiintindihan ni Bendoy ang mga sinasabi ng matanda, mas nanaig sa kanya ngayon kung paano mawawala ang matinding kirot sa mga sugat niya. Hanggang ngayon po, hindi pa rin ako makapaniwalang may ganong nilalang na nabubuhay sa baryo natin, Lola. Kaya ka nagagalit ako sa ginawa mo. Tinakasan mo pa ako. Mabuti na lang na kahit matanda na ako, ay nananatiling malakas pa rin ang aking pakiramdam. Madali lang tayo dito. Medyo malalim ang sugat mo. Sikapin mong mag-ipahalata sa ama mo nangyari dahil masasaktan ka na naman nun. Alam ko na po ang dahilan kung bakit hinihigpitan po ako ni tatay. Dahil sa ginawa ko, muntik na po akong mapahamak. Mabuti naman at alam mo na, hindi yung ikaw na nga ang iniingatan, ikaw pa itong sumasamaan loob. Umalikod na si Lola Gracia para kumuha ng ilang mga gamit sa loob ng kwartong nakasara para gamutin ang sugat niya. Hindi pa rin tumitigil sa pagdudugo ang sugat niya. Gumagapang na rin ang takot sa buong pagkatao niya. Isang bagay na kinaiinisan niya sa kanyang sarili. Hindi niya akalaing nagpakita siya ng takot sa harap ng aswang. Paano pa niya lalabanan ito para ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ina? Kung sa mismong araw na yon ay nagpakita na siya kagad ng kaduwagan at kahinaan. Ilang minuto lang ang lumipas ay lumabas na rin si Lola Gracia. Dala ang may katamtamang sukat na itim na baon. Inilapag yun ng matanda sa harap ni Bendoy, saka binuksan ang lock nito. Tumambad sa kanya ang nakabalot na tela sa mas maliit pang baul sa loob nito. May lamang isang uri ng kwintas na may pinatigas na alakdan. Kasunod ang pagkuha ni Lola sa isa pang maitim na hawakan na parang kaluban ng armas. Kinuha nito ang kanina pang hawak ng matanda na latigo at isinuot yun sa mismong puluhan. Lola, ano po ang mga yan? Isang mabagsik na agimat kontra abwak. Isuot mo, apo, para mawala pansamantala ang sakit ng sugat mo. Sa pamamagitan ng mutya ng alakdan, mapipigilan nito ang pagdurugo ng sugat mo. Para din itong tambal na sumisip-sip sa lason at makamandag na kagat ng aswang. Maibabalik nito ang lakas ng iyong katawan, apo. Iniabot ni Lola Gracia sa apo niyang si Bendoy ang kulay itim na tali ng kwintas at mabilis niyang isinuot sa kanyang leeg. Wala naman siyang naramdamang kakaiba sa kanyang katawan, pero ang malamig na palawit ng kwintas ang nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Nabawasan ang pananakit ng sugat niya, mga bagay na labis niyang ipinagtaka. Hindi na kailangan dasalan o bigyan ng orasyon ang mutya ng alakdan dahil nagtataglay na ito ng malakas na kapangyarihan na kahit ang hari pa ng mga abwak ay makakaya nitong labanan. Sa isang kondisyon, lalabanan mo lang ang aswang sa gabi. Pero kapag sumapit ang araw, wala kang mararamdamang kapangyarihan na manggagaling sa kanya. Huwag mo rin itong ipapakita sa iyong ama. Kaya kapag nasa bahay na tayo, ay ilagay mo lamang ito sa iyong bulsa. Magagalit siya sa akin dahil maigpit niyang tinutulan na gawin kitang tagapagmana ng aking mga anting-anting. Nagkakaintindihan ba tayo, apo? Kung ganun po, ay isa po kayong antingera, Lola. Ano pong klaseng aswang ang mga abwak? Bakit po sila dumadaan sa ilalim ng lupa para makapambiktima? Tao. Tao lang din sila, Bendoy, na may kakayahang magpalit ng anyo para makapambiktima o humanap ng makakain nila sa gabi. Dahil pagsapit ng umaga at maliwanag na ang paligid, mahina sila at walang kapangyarihan. Dapat po pala, Lola, sa araw sila patayin para hindi sila makakagawa ng paraan para magpalit ng anyo. Kahit mahina sila, apo, walang armas na magagamit para sila ay saktan. Maliban sa hawak kong latigo na ito
Kaya lamang, nakita na nila itong hawak ko. Mas lalo ka nilang pag-iisipang patayin para makuha ang armas na ito sa akin. Hindi makapagsalita si Bendoy dahil pakiramdam niya ang kaduwagang ipinakita kanina ay sapat na para hindi siya ang karapat-dapat na humawak ng mutya. Akma na sana niyang huhubarin ang kwintas nang biglang may kumaluskos sa likod ng lumang bahay. Nasilip nila sa bintana ang pag-angat ng lupa papalapit sa kanila. Tumayo ka po, madali ka. Hawakan mo ang latigo. Kahit na anong mangyari, wag na wag mong bibitiwala sa data mo. Lumabang ka kung kinakailangan. May kakayahan silang mag-anyong tao kahit hindi pa oras ng pagpapalit nila. Tingnan mo ang gabay ng mutya at yan ang tutulong sa'yo. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Bendoy nang makitang hindi lang isa ang sumusugod sa kanilang bahay, kundi maraming mga abwak ang nakita nilang nakatayo sa likuran ng aswang na kumagat sa kanyang balikat. Ito ang pinuno ng mga nilalang na handang umagaw sa tangan niyang mutya. Sabi ko na nga ba, at dito mo lang itinatago ang mutya mong tanda ka. Napakadali mong utuin ah. Lola, ano pong gagawin natin? Huwag kang matatakot. Hindi ka pababayaan ng mutya. May gabay silang magbigay ng proteksyon sa'yo. Ang magagawa lang natin sa ngayon ay umiwas sa kanila at magtago. May sugat ka po at hindi mo pa kayang lumaban sa kanila. Isa sa mga kahinaan ng mutya ay ang may dugong nakadikit sa katawan ng may suot nito. Humarap si Lola Gracia sa lalaking nakatayo sa harapan ng bahay. Bakas sa mukha ng matanda ang tapang. Kahit pa ang nakakatakot na itsura ng mga nilalang ay nakahanda ng sumugod sa kanila. Wala dito mutyang hinahanap mo. Nawala na rin siya matapos mo patayin na malugang ko. Kaya umalis ka na. Wala ka mapapala sa akin. Sinasayang mo lamang ang iyong oras. Hindi mo ko maluloko, tanda. Sige, mga kasama, hanapin ang bata. Patayin at wala kayong ititirang buhay. Lalong-lalo na ang mayabang na matandang yan. Lola, papalapit na po sila sa atin. Sa likod ng kusina. Dali, doon tayo dumaan. Bago pa kumilos si Bendoy, ay mabilis nang nasira ng mga abwak ang pintuan ng kubo ni Lola Gracia. Kaya nakuha na kagad ng mga aswang ang matanda at nakalagkad palabas ng bahay hanggang sa balkonahe. Lola! Tumakbo ka na, Bendoy! Ingatan mo ang mutya, Apo! Pero hindi nakinig si Bendoy. Pinilit niyang abutin ang mga kamay ni Lola Gracia. Hinila niya ito at nakipag-agawan sa kamay ng abwak. Biglang nawala ang takot niya nang makitang malapit ng madala sa labas ang nakadapang matanda. Mabilis niyang hinawakan ang latigo at ubod lakas niyang hinagupit ang kamay ng isang abwak. Kitang-kita niya kung paanong gumuhit sa kamay nito ang umuusok na sugat. Dumaloy ang lakas ng latigo hanggang sa katawan ni Bendoy. Saka lang din niya napansin na ang tumamang tali ng latigo sa katawan ng kalaban ay parang apoy na sinusunog ang balat ng abwak. Umalingaw-ngaw ang boses ng aswang at nabitiwan ang paa ni Lola Gracia. Sis, Bendoy! Sa likod! Doon tayo dumaan! Malalaki ang hakbang na nilapitan niya ang matanda. Tinungo nila ang kusina, saka malakas na sinipa ang pinto doon. Habang papatakas ay naririnig pa nila ang tunog ng atungal ng galit na abwak. Mga inutil, habulin nyo! Huwag niyong hahayaang makatakas! Kahit nahirap sa pagtakbo at maliit ang mga hakbang ni Bendoy, kumpara sa mga aswang na humahabol sa kanila, ay magkahawak ang mga kamay na sinuong nila ang madilim na kagubatan. Panay ang iyak ni Bendoy, dala ng pinagsamang takot at pag-aalala kung paano silang nalagay sa ganoong uri ng sitwasyon, aaring maging kapalit ng kanilang buhay. Iyon ang malaking pagkakamaling pinagsisisihan ni Bendoy. Nakinig lang sana siya sa kanyang ama. Hindi sana sila tumatakbo ngayon kasama si Lola Gracia.
para iligtas ang sarili nilang buhay. Bendoy, Apo, magpahinga na muna tayo. Hindi ko na kaya tumakbo ng malayo. Hindi po tayo pwede magpahinga, Lola. Masyado pong delikado rito. Kung ako na lang po ang magpahabol sa kanila, magtago na lang po kaya kayo sa punong to. Tutal, ako lang naman po ang kailangan nila eh. Hindi nakasagot si Lola Gracia dahil habol pa rin nito ang sariling hininga. Inilanga ni Bendoy ang kanyang paningin sa buong paligid bago muling binalingan ang nakaupong si Lola Gracia sa ugat ng puno. Hindi natin kailangan maghiwalay, Apo. Kaya natin ito. Tatakbo at tatakas tayo sa kanila. Marami na silang napapatay. Marami na rin ang dumanas ng ganitong hirap. Kaya tara na, Apo. Pero baka lalo lamang po tayo mapahamak. Paano po kayo? Sige na. Kaya ko na ito. Tara na. Doon tayo sa kakahuyan. Maraming ugat na malalaking puno na maaaring magpabagal sa kanilang paggapang sa ilalim ng lupa. Malaki ang mga hakbang na pinasok nila ang kakahuyan. Mabuti na lamang ng mga oras na yon ay may liwanag na nagmumula sa bilog na buwan. Lakad-takbo ang ginawa nila habang walang pakialam kung saan sila dadalhin ng kanilang mga paa. Bilisan mo ang pagtakbo. Baka maabutan nila tayo, Apo. Lola, bakit dito po tayo dumaan? Pwede naman po sa malinis na lugar para madali po nating makita mga umahabol sa atin. Masyado po marami nakaharang mga kahoy. Sugat-sugat na po ang mga paa ko. Mas masakit kung lalapain tayo ng mga abwak, Apo. Labanan na lang po natin, Lola. Sayang naman po ang mutya na nasa leg ko kung hindi naman po pala natin magagamit para ipagtanggol ang mga buhay natin. Ang humahabol sa atin ay hari ng mga abwak. Kaya wag na munang masyadong maraming tanong, Apo. Mas lalo tayo mapapagod. Huwag ka nalang maingay. Ang mahalaga ay makatakas tayo sa mga humahabol sa atin. Kaya nga po mukhang hinahabol pa rin nila tayo, Lola. Saan po tayo pupunta? Bahala na. Basta't bilisan mo ang pagtakbo. Malapit na nila tayong abutan. Kapag nagkataon, dito tayo malilibig ng buhay. Aray! Aray, ang sakit, Lola! Nasabitan po ng sanga ng kahoy ang sugat ko. Saka, ang dami po mga butas sa lupa. Parang pinagukaya ng kung ano eh. Gawayan ng mga abwak, Apo. Yan ang paraan nila ng pag-atake. Saglit silang tumigil sa pagtakbo para tingnan ang kahoy na nakatusok sa sugat ni Bendoy. Pati ang sugat niya sa paa ay dumudugo na rin. Nang lapitan siya ni Lola Gracia, ay bumakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala nang mapansin ang mga dugong pumapatak sa lupa. Alam niyang malakas ang pang-amoy ng mga aswang pagdating sa mga dugo, kaya mas madali silang mahahanap ng mga abwak. Oh, Apo, ano nangyari sa'yo? Huwag mo na kasing tingnan ng mga butas na yan. Sa daan ka lang tumingin. Kaya mo pa bang maglakad? Nakapagtataka po kasi ang maraming mga butas na dinadaanan natin. Tapos dun po sa butas, may makikita po ng mga sariwan dugo at mga lamang loob na parang naiwan dun. Mukhang bago lang po mga karne. Huminto nga muna tayo. Hala, dito ka pa talaga nasugatan. Mabuti na lang, suot mo ang mutya ng alakdan. Hindi mo masyadong mararamdaman ang sakit. Sandali, Apo. Pupunitin ko ang laylayan ng aking saya para itali sa sugat mo na sa ganitong paraan, mapipigilan nito ang pagdurugo. Eh paano po kayo, Lola? Huwag mo akong alalahanin. Ang mahalaga matakluban ng tela ang dumudugo sugat mo. Mahirap na. Baka maamoy tayo ng mababangis na hayop, lalo na ng mga abwak. Diyos ko, kailan ba matatapos ito? At titiyak ko na nag-aalala na ang iyong ama. Huwag sana siyang makaisip na sumunod para hanapin tayo. Tama po kayang dito po tayo dumaan, Lola. Habang abala ang matanda sa pagtatali sa paa ni Bendoy, ay panay din ang tingin niya sa paligid. Maingat niyang hinawakan ang palawit ng kanyang kwintas. Inayos din niya ang puluhan ng kanyang latigo. Basa na ito ng pawis sa kanyang mga kamay. Ipinulupot niya yun sa kanyang bewang. O siya, halika na, tumayo ka na. Tinalian ko na ang sugat mo sa paa. Mukhang nakalayo na po tayo sa kanila, Lola. Wala na po akong naririnig na ingay.
Huwag kang pakakasiguro, Apo. Dahil matatalino ang mga abwak. Malalakas sila. Lalo na ang kanilang hari. Ano po kayang meron sa dulo ng gubat na to, Lola? Makakaligtas pa po kaya tayo? Oo naman, Apo. Kaya tara na. Nararamdaman kong malapit na nila tayong abutan. Umiinit din nga po ang suot kong kwintas eh. Muling tumakbo sina Bendoy at Lola Gracia. Hindi nila alam kung gaano nakalayo ang kanilang natatakbo. May mga nilalang pa rin na gusto silang mahuli. Dahil yun sa suot na mutya ni Bendoy. Sa isang iglap, bigla na lang silang nakarinig ng malalakas na pag-alulong ng isang hayop na hindi nila alam kung ano. Masakit sa tenga na halos mabingi ang lahat ng mga naninirahan sa gubat na yon. Sa pagdagundong ng boses ng nilalang, pati mga ibon at paniki na nananahimik ay nagkagulo. Lumipad yon ng sabay-sabay sa himpapawid. Lola, nakakakilabot po ang tunog na yon. Galing lang po dun sa unanang dadaanan natin. Saka mabaho rin po ang simoy ng hangin. Parang amoy po ng malansat na bubulok na hayop. Mabibilis ang kanilang mga akbang na para bang may humahabol pa rin sa kanila habang panay ang ngiwi ng mukha ni Bendoy sa madalas na pagtama ng sugat niya sa paa sa mga nakausling bato sa lupa. Nang mapagod sa pagtakbo, muling naupo sina Bendoy at Lola Gracia sa malapad na ugat ng puno ng akasya. Lola, magpahinga po muna tayo. Talagang hindi ko na po kaya. Kanina pa po tayo tumatakbo eh. Marami na rin po ang sugat ko sa katawan. Bago pa man tayo makarating sa ligtas na lugar, ubos na rin po ang dugo ko. Alam mo na ngayon. Kaya magsilbing aral sana ito sa'yo. May dahilan kung bakit kailangan natin pagdaanan ito, Apo. Ngayon alam na ng hari ang amoy ng dugo mo. Mas lalo ka nilang pagtatangka ang patayin. Ngunit alam ko at naniniwala ko na may muling isang taong tatayo para tapusin ang kanilang paghahari sa baryong ito. Matatandaan na dating tahimik ang lugar nang hindi pa nagsisimulang maggasik ng lagim ang mga aswang. Malakas ang kutob nilang hindi totoong taga-baryo ang mga abwak. Dumayo lang para pumatay ng mga tao para maghari sa baryong ito. Natigil lamang ang pag-iisip ng kung ano-ano ni Bendoy nang biglang sumulpot sa harapan nila ang napakalaking nilalang, nakahawig ng bayawak. Namumula ang mga mata. Tumutulo din ang laway nito at nakangising punong-puno ng kahandaan para atakihin sila. Napatayo si Bendoy sa kanyang kinauupuan at dahang-dahang kinalas ang pagkakatali ng latigo sa bewang niya. Nanlalaki ang mga matang napatitig siya sa aswang na parang nababaliw sa nakikitang pagkain. Inihampas ni Bendoy ang hawak niyang latigo sa lupa para takbutin ang nilalang na unti-unting humahakbang papalapit sa kanila. Sa kanya lang napansin ang buntot nito na parang sa bayawak na kung tatama sa kanyang katawan ay sapat na para ikabali ng kanyang mga buto. Pero mas tumalim ang kanyang tingin sa umaangil na taong bayawak, habang si Lola Gracia naman ay bakas sa muka ang matinding pag-aalala para sa kanya. Huwag ka munang gumalaw, Apo. Kapag sinabi ko tumakbo, tumakbo ka na. Bibilang ako ng 3. Pagod na po ako, Lola. Haharapin ko na po sila gamit ang aking sandata. Tumakbo na po kayo at tumanap po kayo na mapagtataguan. Gagawin ko po ito para kay nanay at para sa kapatid kong pinatay nila. Muling inihampas ni Bendoy ang hawak na latigo. Biglang may bumulong sa kanyang tenga na usalin ang orasyon na ngayon niya lang narinig. Lumiwanag din ang suot ng kwintas na para bang sumasabay sa kanyang paghampas sa lupa gamit ng latigo. Mga bagay na ngayon lang din natuklasan ni Lola Gracia. Parang nagkaroon muli ng buhay ang mutya. Kumalat ang liwanag sa kanilang kinaroroonan na tanging siya lang ang nakakakita. Malakas ang kutob niyang nararamdaman din ng abwak ang malakas na enerhiyang nagmumula sa mutya, kaya hindi ito nakagalaw sa kinatatayuan nito. Lola! Kasabay ng pagsugod kay Bendoy ng galit na abwak, pero maagap niyang sinalubong ng hawak niyang latigo ang paglukso nito. Hinagupit niya ng malakas ang leeg ng aswang
na agad na nag-iwan ng nakakapasong marka sa balat nito. Kitang-kita ni Bendoy ang pag-usok ng sugat at pag-agos ng kulay itim na likido na nagsisilbing dugo ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw na parang bibingi sa kanyang tenga. Naramdaman niya ang malakas na pag-init ng kanyang kwintas, indikasyong nagtatawag din ng mga kasama ang nilalang na nasa harap niya. Umikot si Bendoy sa ere habang hawak pa rin ang latigo na siyang inihampas niya muli sa katawan ng abwak. Bawat bitiw niya ng palo ay napapasigaw ito sa sobrang sakit. Ang kanya namang lola ay hindi na umalis. Pinanood siya kung paano niyang nilalabanan ang aswang. Nahagip ng kanyang mga mata ang muling pag-angat ng lupa. Palatandaan na may muling dadating na kalaban. Parang walang katapusan na pagsugod. Tama ang sinabi ni Lola Gracia sa kanya. Konti lang ang epekto ng latigo at mutya dahil sa dugong umaagos sa kanyang mga sugat. Pero pinipilit pa rin niyang lumaban. Kaya lang, ang pangalawang bagong dating ay ang mismong pinuno ng mga abwak. Mas matapang ang mukha nitong humarap sa kanya. Inatake siya nito gamit ang hawak niyang latigo, habang ang isang aswang naman ay nakahandusay pa rin sa lupa. Apo, mag-iingat ka! Siya ang hari ng mga abwak! Inuntiryan ni Bendoy ang mukha ng hari, pero sa kasamaang palad ay nahawakan nito ang kanyang latigo na kahit napapaso ito ng kanyang sandata ay nagawa pa rin itong hilahin ang kanyang armas. Kasama siyang nakaladkad papalapit dito. Sinabayan nito ng pag-ikot kaya't tinamaan siya ng matabang buntot nito, dahilan para umangat siya sa lupa at malakas siyang humampas sa katawan ng isang malaking puno. Napaigik siya sa sobrang sakit. Nabitiwan niya ang kanyang latigo. Nakuha yun ng hari ng aswang. Umiiyak na napasigaw si Lola Gracia at napalapit sa kanyang kinaroroonan. Halos gumapang si Bendoy sa lupa habang habol ang sariling hininga. Sa lahat, gusto kong kainin. Ikaw lang ang may matagal na buhay. Masyado mo na akong pinahihirapan. Walang makatatalo sa hari ng mga abwak. Magagawa ko na kayong ubusin gamit ang armas na ito. Mapapamunuan ko ang lahat ng aking mga kampon. Ako na ang pinakamalakas na hari! Sa kabila ng pagmamalaki at malakas na sigaw ng hari ng mga abwak, pinilit ni Bendoy na humawak sa braso ni Lola Gracia. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang nakayakap sa kanyang katawan. Mas tumindi ang pagguhit ng kirot sa sugat niya nang maramdaman ang mahihinang pag-iyak ni Lola Gracia. Nagkamali ako, Apo. Hindi ko na sana ibinigay sa iyo mga sandata. Inilagay kita sa kapahamakan na po. Patawarin mo ko. Pinilit siyang itayo ni Lola Gracia para tumakas, pero mahina na ang kanyang katawan na kung hahakbang para lumayo ay mawawalan din ng halaga dahil maging ang kanyang mga paa ay hindi na rin niya maigalaw. Nahila niya rin ang matanda at kasama niya rin na bumagsak sa lupa. Humahakbang pasulong ang kalaban habang nakangisi. Ang mapupulang mga mata ay mas lalong bumagsik na parang naglalagablab na apoy. Parang natatakam sa nakikita nitong dugo sa balat niya. Suminghot-singhot pa ito sa hangin na parang inaamoy ang singaw ng kanyang sugat. Nilundagan na rin sila nito. Isang dipa ang layo ng hari ng abwak na umatake kay Bendoy. Parang gusto nitong mauna sa paglapa sa kanya. Halos mawalan ng malay si Lola Gracia habang pinipilit pa rin itong hilahin siya para ilayo. Napipikit na lamang ng mga mata si Bendoy para ipaubaya ang buhay sa hari ng mga abwak. Pero biglang natahimik ang paligid. Nang nagmulat siya ng mata, ay tumambad sa kanya ang isang nakakatakot na nilalang na sumulpot sa kung saan. Nakatalikod ito sa kanila. Meron din itong itsura na katulad ng sa hari ng mga abwak. Nakita rin niya ang hukay sa lupa sa katabi nito habang nginangasab ang leeg ng unang aswang na umatake sa kanila. Napaatres din ang hari ng mga abwak pero hindi ito kinakitaan ng takot sa pagsulpot ng aswang
na nagligtas sa kanila. Sa muling pag-atake ng aswang ay nakita ni Bendoy ang paglubog muli nito sa lupa. Ganon din ang hari ng mga aswang na sumalubong sa ilalim. Muling naglaban ang dalawang halimaw at natalo ang tagapagligtas nila. Dumating na rin ang iba pa. Nanlalaki ang mga matang napatitig si Bendoy sa aswang na bumagsak sa kanyang tabi. May sugat ito sa tiyan na gawa ng pinuno ng mga abwak. Ay! Tay! Isa kayong aswang? Isang abwak! Lola! Si tatay kauri ng mga aswang na umahabol sa atin! Habang titig na titig si Bendoy sa mukha ni Lola Gracia, ay nahalata na niyang parang matagal nang alam ni Lola Gracia ang lihim ng kanyang ama. Umiiyak itong tumayo at mabilis siyang hinila sa puno, papalayo sa nakahandusay niyang ama. Nakita niyang mahigpit na hawak ni Mang Ipe ang latigo sa kamay nito na hindi naman namalayan ng hari na nakuha na nito ang armas. Umalis na kayo! Kunin niyo ang latigo! Bilisan niyo! Paano ka, anak? Huwag niyo na po akong alalahanin. Sige, tumakbo na kayo. Iligtas niyo na ang buhay niyo. Hanggang ngayon, pinaiiral pa rin ng batang yan ang katigasan ng ulo niya. Sige na ho, tumakbo na kayo. Iligtas niyo na ang mga buhay niyo. Tumayo si Mang Ipe, saka muling nagsaabwak. Tumayo ito papasugod sa hari ng mga aswang, at yun ang huling pangyayaring nakita ni Bendoy dahil mabilis na siyang hinila ng kanyang Lola Gracia. Tara na, Apo! Tumakas na tayo! Umiiyak na pilit tumayo ni Bendoy habang tanaw ang kanyang ama na pinagtutulungan ng mga aswang. Magkahalo ang kanyang emosyon at nang mapansin ni Lola Gracia na nanghihina ang kanyang katawan, mabilis siya nitong binuhat kahit mahina ang mga hakbang at humihingal. Hinabol sila ng abwak habang dumadaan sa ilalim ng lupa. Nilampasan lang sila at lumitaw ang isa pang abwak sa kanilang harapan. Pero naunahan na naman ito ng kanyang ama. Pinipigilan ni Mang Ipe ang lahat ng aswang na humahabol sa kanila. Natalo ni Mang Ipe ang kalaban. Kumaripas ng takbo ang mga abwak at iniwan silang pinapanood kung paanong winasak ng kanyang ama ang buong katawan ng abwak gamit ang matutulis itong kuko at mga ngipin. Halata ang matinding galit. Wala nitong awang sinibasib ng kagat ang nahuling abwak. Ay! Tay, tama na po! Tama na po, Tay! Pabayaan mo siya, Bendoy. Tama lang sa mga halimaw na yan ang burahin sa mundo. Pero Lola, kinakain niya po ang laman loob ng kapwa niya aswang. Tapos sinihigop niya po ang dugo. Pigilan niyo po si Tatay, Lola. Hindi po siya isang halimaw. Malaki ang galit ng iyong ama sa mga halimaw na kauri niyang pumatay sa iyong ina. Halika na, bumalik na tayo sa bahay. Susunod na lamang sa atin ang ama mo. Pagkatapos ng gabing ito, hindi mo naaatake ang mga abwak dahil kinakalaban na sila ni Ipe para sa kanilang kaugalian. Napakalaking kahihiyan at insulto sa hari ang ginawang ito ni Ipe. Iniwan na nila Bendoy at Lola Gracia ang kanyang ama habang patuloy pa rin na kumakain ng kapwa niya abwak. Marami ring katanungan ang nabuo sa kanyang isipan kung paanong nagsimulang maging aswang ang kanyang ama. Kung abwak si Mang Ipe, aswang din kaya siya. Saka lang niya naramdaman ang pananakit ng katawan nang matanaw na nila ang kanilang bahay. Nakapatay ang ilaw at sira ang pinto. Maingat silang pumasok sa loob. Mabilis na kumilos ang matanda habang siya naman ay nagsisimula ng manginig ang buong kalamnan dahil sa nararamdamang paggapang ng malamig na hangin sa kanyang balat. Epekto ito ng pagkalat ng impeksyon at lason ng laway ng mga abwak. Lola, bigla po sumama ang pakiramdam ko. Hindi na alam ni Bendoy kung paano niya lalabanan ang matinding pananakit ng kanyang ulo, maging ang abnormal na pagtirik ng kanyang mga mata, pati ang paggalaw ng kanyang daliri sa kamay at paa. Apo, labanan mo ang sakit. Diyos ko, tulungan niyo kami. Tulungan niyo kami ng apo ko. Lola, inaantok na po ko. Kahit anong laban ang gawin ni Bendoy, kusang pumipikit ang kanyang mga mata kahit suot niya ang mutya ng alakdan. Biglang nawalan yun ng bisa sa dami ng mga tama niya sa katawan.
Kasunod ng paghugot niya ng malalim na hininga, ay narinig pa niya ang malakas na pagbalandra ng pinto sa biglang pagdating ng kanyang ama. Nagmamadali itong lumapit sa kanya bago tuluyang nawalan ng malay. Kinabukasan, ang mainit na sikat ng araw na tumatama sa kanyang muka ang nagpagising sa kanya. Ramdam niya ang mainit na panahon dahil sa ilang pawis na lumitaw sa kanyang noo. Wala rin siyang nararamdamang suot na kwintas sa kanyang leeg at payapa ang paligid na ang tanging maririnig lang ay ang malakas na huni ng ibong kilyawan. Walang panganib, walang banta ng karahasan at nakakatakot na pag-atake ng mga aswang na abwak. Dahan-dahan siyang nagmulat ng kanyang mga mata. Nakita niyang wala siyang pang-itaas na damit. Wala ang kanyang ama, pero si Lola Gracia ay nakangiting nakatunghay sa kanya habang hinahaplos ang kanyang buhok. Salamat naman na po at gising ka na. Si tatay po. Kumusta po siya? Nasaan po si tatay? Nasa kwarto niya, apo. Nagpapahinga. Marami rin siyang tinamong sugat sa katawan. Hindi siya umalis sa iyong tabi hanggat hindi niya nasisiguro na nasa maayos ka lang kalagayan. Siguro naman po. Pwede ko na pong malaman kung paano pong naging aswang ang aking ama. Tsaka Lola, may dugo rin po ba akong abwak? Abwak din po ba ako? Ang ama mo lang ang makakasagot yan, apo. Wala akong karapatang pangunahan si Ipe, kahit anak ko pa siya. Aba, maalala ko. Kanina nga pala nag-aalalang pumunta rito si Gare. Kasama ang kanyang amang si Abel. Gusto ka raw nilang makita. Salamat naman po, Lola. At ligtas po ang kaibigan ko. Aba, alam mo ba? Hinabol din daw sila ng mga abwak. Mabuti na lang daw at nailigtas siya ng kanyang ama bago pa raw siya maabutan. May mga ilang galos lang sa katawan si Gare. Pati ang kanyang ama, malaki daw ang naitulong ng mga ginawa niyong patibong. Kaya nakaligtas daw sila. Sakalang nakahinga ng maluwag si Bendoy na hindi galit sa kanya ang ama ni Gary. Ang akala niya kasi kapag nagising siya, ang galit na mukha ni Mang Abel ang sasalubong sa kanya. Kapag magaling na raw ang sugat mo, pwede ka na raw uli pumunta sa bahay nila, pero hindi na pwede sa gubat. Pinabantayan na yun ni Kapitan dahil sa mga natagpo ang katawan ng tao sa mga balon. Idagdag pa ang mga nangyari sa inyo. Natatakot po ako. Paano kung malaman po ng taong bayan ang tungkol sa lihim ni tatay? Baka mapahamak po siya. Nag-iingat ang iyong ama, apo, at hindi siya masamang nilalang. Mga hayop lang ang pinapatay niya. Kaya lamang kailangan pa rin mag-ingat. Dahil magkakaiba ang isip ng tao. Kahit 1,000 beses na gumawa siya ng mabuti, ang titignan pa rin ng tao sa kanya ay ang 1 beses niyang pagkakabali. Matatakloban na ang kabutiang nagawa niya. Napatanaw sa nakabukas na bintana si Bendoy na parang sinasariwa ang mga nangyari kagabi. Paano siyang magagalit sa kanyang ama? Sa una pa lang ay nakita niya nang iniligtas siya nito. Kahit kasalanan naman niya kung bakit siya muntik mapahamak. Bigla niyang naalala ang suot na kwintas. Nakapa niya ang sariling leeg. Muli siyang napatingin kay Lola Gracia na nahuhulaan naman ng matanda kung ano ang ibig sabihin ng tingin na yon. Yung kwintas ba? Inilagay ko muna sa bulsa mo. Alalahanin mong kontra din yan sa iyong ama. Isa pa may sugat ka pa. Magkakaroon lang ng bisa ang mutya kapag naghilom na ang mga sugat mo sa katawan. Natatandaan ko po na bago niyo po ibinigay po sa akin ng kwintas, ay binalaan niyo po ako na huwag kong ipapakita ang kwintas sa aking ama. Iyon pala, ito po ang totoong dahilan. Pagkalipas ng ilang minuto nilang pag-uusap ni Lola Gracia, ay umalis ito sandali. Nagpaalam itong pupunta muna sa bayan para bumili ng mga gamot sa sugat nila, pati ang pagkain nila. Gusto na sana niyang puntahan ang kanyang ama sa loob ng kwarto nito, pero mas pinili niya munang tumingin sa nakasarado nitong pintuan. Maya-maya pa ay isang pamilyar na boses ang kanyang narinig
na tumatawag sa labas ng bahay. May mga kasamang tanod si Kapitan, pero hindi niya inaasahan na pati si Gary at Mang Abel ay makikita rin niya ng mga oras na yon. Bumangon siya sa pagkakahiga at hinarap ang mga panauhin. Iika-ika niyang nilapitan ang pinto ng kanilang balkonahe at pinatuloy ang mga bisita. Pagkatapos, umupo ang mga ito sa mahabang bangko. Saka nagsimulang magsalita si Mang Abel. Naparito kami kasama si Kapitan dahil gusto niya makausap kayo mag-ama tungkol sa mga nangyari kagabi. 3 babae kasi ang natagpuan na puro wakwak ang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Nagkalat din ang mga hukay sa gubat na puro may mga nakatambak na hilaw na buto ng tao o hayop. Baka may karagdagan pa kayo maitutulong sa pwedeng gawing hakbang para matugis na mga aswang na yon. Nagkwento na rin ako, Bendoy, sa kanila mga itsura at nangako si Kapitan na tutulong siya sa pagsugpo sa mga abwak. Kung isosurrender o isusuko mo raw ang latigo at ang iyong kwintas para sila na magtabi. Hindi maipaliwanag ni Bendoy ang kabang kanyang nararamdaman nang magtama ang paningin nila ni Gary. Para bang hindi siya dapat magtiwala sa mga taong kaharap niya. Alam naming nag-aalala ka at sa dami ng sugat na tinamo mo, kailangan mo magpahinga. Pero kailangan nating magtulungan para matapos na ang paghahari ng mga aswang sa baryo natin. Lalong-lalo na para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng iyong ina at kapatid. Sa amin po sila may utang. Sa amin din po sila magbabayad. Nako, sa tono ng pananalita mo, Bendoy, may bala ka magiganti sa mga aswang ah. Ang mabuti pa'y huwag mo lang ituloy. Mapapahamak ka lang. Malalakas sila. Mapanganib. Huwag mong ilagay ang pagpaparusa sa mga kamay mo. Ibigay mo ang mutya. Kaya ba wala kang balak na ibigay kay Kapitan ang armas? Tangka na sanang dudukutin ni Bendoy sa bulsa niya ang mutya ng alakdan nang mas nanaig ang kanyang pakiramdam. Nakaisip siya ng paraan kung paano maiiwasan ang pagpipilit nito na kunin ang mga agimat. Pasensya na po. Pero habang nakikipagpambuno po kami sa mga aswang at pagtakbo, ay hindi ko na po namalayang nahulog po ang kwintas pati po ang latigo eh. Alam ko pong naiwan ko po yun sa gubat. Pag maganda na po ang pakiramdam ko ay hahanapin ko na po ulit yung mutya at ako mismo magbibigay sa inyo. Pangako po yan. Sige, Bendoy, sasabahan kita maghanap. Tutulungan kita. Mabuti anak, ganyan talaga magkaibigan, nagtutulungan. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay nagpaalam na rin itong umalis, kasama ang kanyang kaibigan na nagbigay pa ng konting pera para pambili raw ng kanyang gamot. Saka inihatid niya ng tanaw sa pintuan. Saka lang siya nakahinga ng maluwag nang mawala na sa kanyang paningin sina Kapitan, Gary at Mang Abel. Kasunod ang pagbukas ng pinto sa silid ni Mang Ipe. Tama lang ang ginawa mo. Huwag kang basta-basta magtitiwala sa mga taong nagpapakita ng interes sa mutya. Nasaan si nanay? Naghahanap po ng gamot natin sa bayan. Hindi po maganda ang kutob ko sa ipinakitang kabaitan sa akin ni Kapitan at ng mismong kaibigan ko, Tay. May masama po akong kutob. Kapag magaling na ang iyong pakiramdam, anak, aalis na tayo sa lugar na ito. Ha? Hindi po ako aalis dito, Tay. Hanggat hindi po nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni nanay at ng kapatid ko. Wala na tayong magagawa kung ano nangyari na. Kailangan na nating umalis dito, sa ayaw at sa gusto mo. Kahit na nagpapakita ng matinding galit si Mang Ipe kay Bendoy, halata siyang nag-aalala para sa bata. Pero pakiramdam pa rin ni Bendoy may itinatago sa kanya ang kanyang ama, bagay na masyado niyang ipinag-aalala. Ano po ba ang totoong nangyari sa aking nanay? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Palagi mo nalang binabaliwala mga sinasabi ko sa'yo. Dahil palagi na lamang po kayo sumisigaw sa tuwing nagtatanong po ako tungkol sa aking ina. Pati po ang tunay niyong pagkatao. Nagsinungaling kayo ni Lola. Pero dahil alam kong hindi kayo masama, hindi ko kayo sinumbatan. Ni minsan po, hindi ako nagreklamo sa inyo. Pero bakit ngayon, Tay? Hanggang ngayon, ang gusto niyo pa rin ang masusunod.
Dahil po mabata pa ako? O takot kayong malaman ko kung ano ang totoo? Ano ba pinagsasabi mo? Wala kaming inililihim sa'yo. Ano mapapala ko kung itatago ko ang totoo sa'yo? Mahirap bang maintindihan na gusto ko nang kalimutan ang mga nangyari sa iyong ina? Ikaw na buhay pa ang mas iniingatan ko. Dahil paano na kung pati ikaw ay mawawala sa akin? Habang nag-uusap silang dalawa, ay pumatak ang luha ni Bendoy. Alam niya na totoong mahal siya ng kanyang ama, pero iba ang nararamdaman niya. Maya-maya pa ay dumating na si Lola Gracia, kaya naputol ang kanilang pag-uusap ni Mang Ipe. Aba, bakit ganyan ang mga itsura ninyo? Basta, hindi po ako aalis. Lalabanan ko ang hari ng mga abwak. Kung natatakot po kayong lumaban sa mga kalahi nyo, pues, hindi po ako natatakot. Ano sabi mo? Ikaw lang ang iniingatan ko. Dahil ayaw ko mapahamak ka. Ang tigas ng ulo mo. Tama na! Tama na yan! Huwag na kayo magtalo mag-ama. Gusto po ni tatay na umalis po sa bahay natin at magpakalayo-layo. Paano naman po nangyari kay nanay at sa kapatid ko? Sang-ayon ako, Apo, sa desisyon ng ama mo. Kailangan na nating umalis sa baryong ito. Pati ba naman po kayo, Lola? Hindi po ako aalis. Bakit po lahat na lang kayo ay gustong umalis? Dahil wala tayong kakampi, Apo. Walang dapat pagkatiwalaan. Lahat ng tao rito ay puro abwak. Parang huminto ang oras nang marinig ni Bendoy ang sinabi ni Lola Gracia. Ngayon niya lang ding nasaksiyan na pinagtaasan siya ng boses na matanda. Kaya nagulat siya sa kanyang natuklasan. Mga aswang ang mga nasa paligid mo, Bendoy. Walang normal na tao sa lugar na ito. Kanina, narinig ko si Kapitan at Abel na nag-uusap. Nanggaling sila dito, hindi ba? Hindi rin nila ako napapansin na nagtatago sa likod ng puno na kung saan dinig na dinig ko kanilang pinag-uusapan tungkol sa'yo. Hindi sila naniniwalang wala sa'yo, Mutya. Hindi ka pa rin ba sasama sa amin? Ano po bang masama ron? May dugo rin po akong abwak. Kaya ano pong ikinakatakot nyo? Ngayon ko lang din naisip na matagal ko na palang nakakaharap ang hari ng mga abwak na pumatay sa asawa mo, Ipe. Sino po, Inay? Si Abel, ang nararamdaman kong may malakas na enerhiya na taglay ng isang hari. Kung siya po ang hari, ang lakas naman po ng loob niyang magpanggap na nag-aalala po sa akin. Kaya Lola, mas kailangan ko po manatili dito sa baryong to. Kung abwak po si Mang Abel, nangangahulog ang katulad dati na aswang si Gary. Patawarin mo ko, pero ikaw lang at ang iyong ina ang hindi abwak. Dahil Po ano, Tay? Dahil po ano, sabihin niyo po sa akin. Nakatungo si Mang Ipe habang nagsasalita na parang ayaw nitong salubungin ang mga tingin ni Bendoy. Inulit niya ang pagtanong sa ama, kaya nang muling umangat ito ng muka ay may luha na ito sa mga mata. Panahon na para ipagtapat mo, Ipe, ang buong katotohanan sa iyong anak. Hindi na natin maitatago ang lihim sa kanyang pagkatao. Ang alin po, Tay? Ang alin po? Magsalita na po kayo! Sabihin niyo na po! di kita totoong anak. Anak ka ni Lori sa ibang lalaki. Sa una niyang naging asawa. Ngunit, minahal kita na parang totoo kong anak. Kailangan gawin ng ama mong ipagsabing anak ka niya. Isang desisyon para hindi sila maghinalang isa kang normal na tao. At ngayong nakahalata na nilang hindi ka isang abwak, magsisimula na silang magbantay sa iyo. Hindi ka naligtas sa lugar na ito. Matutulad ka sa iyong ina. Kung ganun, hindi ko po kayo totoong pamilya. At kaya po namatay si nanay dahil dinila niyo po siya sa lugar niyong pinamumugaran ng mga aswang, Tay. Kaya po mababait kayo sa akin dahil ang totoo po, kasalanan niyo ang pagkamatay ng nanay ko. Hindi naman sa ganun, anak. Napamahal ka na rin sa akin. Kaya nga inilalayo kita dahil natatakot ako para sa'yo.
Akma na sanang lalapit kay Bendoy si Mang Ipe, pero umiiyak na umatras ng hakbang si Bendoy. Nanginginig ang kanyang mga tuhod ng dahil sa galit at pagkabigla. Isang katotohanang matagal na pala siyang nag-iisa. Para sa akin, Apo. Mahal kita. Totoong apo kita. Tatanggapin ko ang galit mo. Patawarin mo ko, anak. Ginawa ko ang lahat para iligtas ang iyong ina. Pero natalo nila ako at binalda ang aking pa. Kaya nang gabing inatake kami ng mga abwak, walang sandali na hindi bumabalik sa isip ko ang mga nangyari. Habang nilalapasan ang mga aswang. Kaya gusto ko na rin lumaban sa ganit na hari ng mga abwak, pero naiisip kita, anak. Naiisip kita. Ayokong mawala ka rin sa akin. Ibinaling niyo po sa akin ang galit niyo. Paano po kayo paniniwalaan? Pinatay ng kauri niyo ang nanay ko. Hindi ko po kayo mapapatawad. Kahit masasakit ang mga sugat, ay kinuha ni Bendoy ang nakatagong latigo sa ilalim ng kanyang unan. Dinukot niya ang kwintas na nasa bulsa niya at isinuot niya sa kanyang leeg. Saan ka pupunta, Apo? Hindi ka pa magaling. Sa kubo niyo po, Lola. Ayaw ko po munang makita kayo. Buo na po ang pasya ko. Hindi po ako aalis sa baryong to. Pero, Apo, nakikiusap ako sa'yo. Nakita ni Bendoy ang galit sa mukha ng kanyang ama nang hinawakan siya ni Lola Gracia sa braso para pigilan siyang umalis. Pabayaan niyo siya, Nay. Ginawa ko ng lahat para pigilan siya. Wala na akong obligasyon sa kanya. Dahil kahit anong paliwanag pa ang gawin ko, bulag na siya sa mga ginagawa natin para sa kanya. Hayaan niyo na siya. Pero anak, hindi pa lubusang magaling ang sugat niya. Pabayaan na natin siya, Nay. Kaya na niya ang buhay niya. Sapat nang minahal natin siya. Kaya wag na tayong makialam sa kanya. Sige, ano pang hinihintay mo? Umalis ka na! Umalis ka na! Parang sinaksak ang puso ni Bendoy nang makita sa mga mata ng kanyang ama ang galit. Naging makasarili nga ba siya at hindi niya nakita ang mga sakripisyo ng kanyang ama para sa kanya. Sa pagtalikod niya ay pumatak din ang kanyang luha. Walang kasing sakit, lalo na nang nauna pang umalis ang kanyang ama para iwan siya. At ganun din ang pagbitiw ng kamay ng kanyang Lola Gracia sa braso niya. Walang kasing kirot na mas mahapdi pa sa kanyang sugat, pero pinilit pa rin niyang umalis. Habang malayo na ang kanyang nilalakad, ay naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Pasimple niyang itinago ang latigo at ang kanyang mutya nang mahagip ng kanyang mga mata si Gary. Bakit mag-isa ka? Tapos, hirap ka pang maglakad. Ito nga pala ang panyong naiwan mo. Sa'yo pala to. Alam kong yan ang inipon mong pambili ng tungkod ng iyong ama. Kinuha ni Bendoy ang iniabot sa kanya ni Gary at nang makita ang laman nun, ay tuluyan ng pumatak ang kanyang mga luha. Naisip niya ng mga sandaling yun. Sa pamamagitan ng pinakita sa kanya ni Gary, ay naisip niya na mahal pala niya ang kanyang ama. Pero ano tong ginawa niya? Sinamahan ni Gary si Bendoy na pumunta sa lugar na pupuntahan niya. Wala itong kaalam-alam na may nabuo ng plano sa isip si Bendoy. Ang panyong pinagbalutan ng pera ang siyang ginamit niya para gawing bihag si Gary. Palibhasa ay maliwanag ang sikat ng araw. Mahina ang kapangyarihan nito bilang isang abwak. Walad mo ako! Bakit mo ako tinali? Kaibigan kita! Kaibigan? Wala akong kaibigang traidor. Alam ko na ang buong katotohanan, Gary. Nakipagkaibigan ka sa akin dahil alam mong sa akin ibibigay ni Lola ang latigo at mutya. Alam ko na rin na isang palabas ang ginawa mo nang gabing nagkita tayo at sinugod ng mga kalahi mo. Pakawalan mo ako! Bakit itinali mo ako sa punong to? Pinalibutan mo pa ng sibat at hukay ang puno. Papatayin mo ang hari ng mga abwak? Sa ganyang kalagayan mo, wala ka magagawa! Nakahanda na ako mamatay. Mapatay ko lang ang ama mo.
ikaw ang magiging paing ko. Hanggang sumapit ang gabi, matyagang naghintay si Bentoy sa balkonahe ng kubo ng matanda. Nakapikit siyang nakaupo habang pinakikiramdaman ang buong paligid. Panay din ang sigaw ni Gary na hindi makaalis sa pagkakagapos ng panyo. Maraming baging ang itinali niya dito at siniguro niya na hindi ito makakatakas. Bumaba siya ng bahay at nagsambit ng isang orasyon na magpapalabas sa gabay ng kanyang mutya ng alakdan. Te unto de menor, sentere iborum, berum surem. Pakiramdam ni Bendoy ay nawala ang kirot ng kanyang mga sugat. Nakita niya rin ang kulay berdeng liwanag ng hawak niyang latigo. Napalabas niya ang bisa ng mutya kahit may mga sugat siya sa katawan. Patunay lang na walang imposible sa taong buo ang loob na lumaban. Ang alalang ginagawa mo. Anong laban ng orasyon mo kontra sa maraming alagad ng ama ko? Kung walang kakayahan ng orasyon at kapangyarihan ko, bakit parang halata sa mukha mo nag-aalala ka para sa iyong ama? Hindi sumagot sa kanya si Gary. Sa halip, umangil ito na parang aso. Nagkulay pula ang mga mata nito. Sa isang iglap, bigla itong nagsaabwak. Pero dahil sa orasyon niya, hindi ito makaalis sa pagkakatali. Humangin ng malakas na ang simoy ng hangin ay bumaho. Umalinsangan ang buong paligid. Biglang lumitaw sa harapan niya si Kapitan kasama si Mang Abel. Sa mismong harapan niya, sabay-sabay pinunit nila ang mga damit pang itaas. Humaba ang mga kuko pati ang mga bibig. Lumaki ang mga ngipin at nagkaroon ng kulay ang mga mata na mistulang nagbabaga. Tinubuan ng mga buntot at umatungal ng parang aso. Sabay-sabay na lumikha ng ingay. Ipinakita ni Bendoy kung paano niyang hinagupit ng gamit niyang latigo ang dibdib ni Gary para galitin ang hari ng mga abwak. Totoong si Mang Abel nga ang pinuno. Buong kahandaang pumosisyon si Bendoy laban sa mga kasamaan ng aswang. Huwag kayong lalapit sa kanya. Puro ng patibong ang paligid. Pero hindi nakinig si Mang Abel. Inutusan pa rin itong sumugod kay Bendoy ang mga alagad nito. Isa-isa ring tinamaan ng mga sibat ang mga abwak. Kaya bago makalapit sa kanya at matamaan ng kanyang latigo, ay tadtad na ng saksak mula sa mga matutulis na kawayan ang mga halimaw. Dumaan sa ilalim ng lupa si Kapitan, pero sa unang hagupit ni Bendoy sa lupa ng kanyang latigo, mabibingi ang abwak na nagtatago sa ilalim nito. Kaya naman, mapipilitang lumabas habang dumudugo ang ilong at tenga. Iwinasiwas ni Bendoy ang latigo sa ere at direktang tumama yon kay Kapitan. Nahila niya yon sa tabi niya. Bumagsak sa lupa si Kapitan, saka naman hinagupit niya ng magkakasunod na palo sa dibdib, kasabay ng malupit na orasyon. Hurimbeno! Dusinino! El Sebum Sebum! Lumiwanag ang suot na mutya ni Bendoy na gumapang sa kamay niya papunta sa hawak niyang latigo. Walang kapantay na lakas nang ipakita niya kay Mang Abel kung paano niyang pinutol ang leeg ni Kapitan gamit ang kanyang latigo. Napasigaw ito sa galit at patakbo siyang sinugod. Hindi niya nailagan ang unang pag-atake ng hari ng abwak, kaya't tumilapon siya at pasadsad na bumagsak sa lupa. Dahan-dahan siyang napatayo, pero inunahan niya ito ng kanyang orasyon para atakihin ito sa pamamagitan ng kanyang salita. Hinawakan ni Bendoy ang suot niyang kwintas bago inulit ang orasyon. Hurimbeno! Dusinino! El Sebum Sebum! Tama na! Ayoko na marinig ang sasabihin mo! Tama na! Sarenda! Ebenum! Dobeno Emegos! Sebum! Bumagsak sa lupa si Mang Abel dahil hindi na nito kinaya ang sakit ng tenga, panginginig ng katawan at walang tigil na pagsusuka. Napaluhod ito habang tumutulo ang laway. Sa kanilapitan ni Bendoy ang nabitiwan niyang latigo at inihampas sa balikat ni Mang Abel. Bawat hampas ay nag-iiwan ng malalalim na sugat na parang napapaso si Mang Abel. Bawat palo niya sa katawan ng hari ay mabilis na hinahawakan din ng sarili nitong mga kamay ang tinatamaan ng kanyang latigo. Ang ibang mga papasugod
ay nahagip din ng latigo ni Bendoy. Bawat hagupit ay bumabagsak din sa lupa ang mga aswang habang nangihina, nagkikikisay na parang nakukuryente. Walang tigil sa pagpupumiglas si Gary para makawala at labanan siya. Hayop ka! Papatayin kita! Papatayin kita, Bendoy! Para sa nanay ko na pinatay mo. Isang malakas na hagupit ng latigo sa balikat! Ah! Ah! Tama na! Tama na! At para naman sa kapatid kong pinatay mo, 2 hagupit pa! Ah! Ah! Kasunod ng walang humpay niyang pagpalo sa katawan ni Mang Abel hanggang sa matumba ito sa lupa. Habol ang hiningang sumuka ito ng dugo hanggang mamatay. Wala halos natira sa mga alagad nito habang si Gary ay nanatiling nakagapos. Nilapitan ni Bendoy ang nakahigang aswang at mula sa harapan ng kaibigan, ipinilupot niya sa liig ng pinuno ng abwak ang hawak niyang latigo. Hihilahin na sana niya ang tali nang dumating ang humahangos niyang ama. Paika-ika itong humahakbang papalapit kay Bendoy. Wag! Wag, anak! Wag mong gawin yan! Hindi ka halimaw para patayin sila! Nakikiusap ako, anak! Pinatay niya ang nanay ko at ang kapatid ko! Sa kagustuhang pigilan si Bendoy ng kanyang ama, hindi nito napansin ang ginawang hukay na patibong ni Bendoy. Huli na para mapigilan ang kanyang ama sa paghakbang. Nahulog ito sa hukay, nanlaki ang kanyang mga mata na napasigaw ng malakas. Tay! Anak! Diyos ko, Ipe! Ipe! Napayuko si Lola Gracia para silipin si Mang Ipi sa balon. Napatakbo siya sa kinaroroonan ng kanyang ama. Halos mapugto ang kanyang hininga nang makita ang maraming dugo sa binti ni Mang Ipi. Nang sumama sa hangin ang amoy ng dugo ng kanyang ama, lumakas ang katawan ni Gary at naputol nito ang mga nakataling baging at panyo sa katawan nito. Agad siya nitong nilundag at sinakmal sa tagiliran. Hindi niya magawang lumaban dahil naiwan niyang nakapalupot ang latigo sa leeg ni Mang Abel. Bigla siyang kinaubabawan sa katawan at galit na galit si Gary na inatake siya. Mabilis na lumapit si Lola Gracia sa kinaroroonan ng latigo at hinagupit nito ang likod ni Gary. Dinamdam ng mura nitong katawan ang malakas na epekto ng armas, kaya nagkikikisay itong parang bulate at bumagsak sa lupa. Kinuha niya ang latigo sa kamay ng matanda at si Bendoy mismo ang hahampas sana sa katawan ni Gary. Nakaahon si Mang Ipi sa balon para pigilan siya sa kanyang gagawin. Huwag kang papatay, anak! Huwag ka magpapatalo sa galit mo! Huli na po! Marami na po akong napatay! Nilapitan niya ito at inalalayan niyang makaahon sa balon ang kanyang ama, saka iniupo sa gilid ng lupa. Kaya lang, hindi nito natagalan ang pagkakadikit nito sa katawan niya. Naalala niyang isang abwak, si Mang Ipi. Aalis na lang tayo rito. Kalimutan na natin ang paghihiganti, anak. Pinagmasdan ni Bendoy ang walang malay na si Gary, pati ang hari ng mga abwak na napatay niya. Ganon din ang mga nagkalat ng katawan ng aswang sa paligid. Nakagawa na po ako ng isang bagay na labag sa utos ng Panginoon. Nagpatalo po ako sa galit ko, Tay. Kailangan na nating umalis dito. Tara na! Tulungan mo akong alalayan ng iyong ama, Bendoy. Agad na tumayo sina Mang Ipi at Bendoy para sumunod sa matanda. Pinasok nila ang madilim na kakahuyan habang iniwan si Gary na walang malay. Alam ni Bendoy na walang kapatawaran ang nagawa niya, pero binigyan niya lang ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ina at kapatid. Malalaki ang mga hakbang na tinakbo nila ang madilim na kakahuyan para umalis sa lugar na yon. Kahit masakit ang sugat sa binti ni Mang Ipi, ay sinikap nilang makalayo. Walang nakaalam kung ano ang nangyari kay Gary, pero mas pinili ni Bendoy na buhayin ang kaibigan, kahit pa alam niyang gagawa rin ito ng paraan para gumanti sa kanya. Sa bayan ng Nara, probinsya ng Camagong, napiling magtago ni Mang Ipi
Bendoy at Lola Gracia bilang isang mabait at mabubuting antingero. Sa paglipas ng mahabang panahon, tuluyan ng tumigil ang pambibiktima ng mga abwak sa lugar. Bumalik ang katahimikan at kapayapaan at nawala ang takot sa nilalang na gumagapang sa ilalim ng lupa. Tunay na ang paghihiganti ay walang maidudulot na kabutihan. Sa halip, hihilahin ka nito sa kasamaan. Aba Lola, tama na po ang kakalinis niyo sa tungkod ni tatay. Baka mahiyaan na po yung gamitin yan. Tignan niyo po, pwede na po kayo magsalamin dyan sa sobrang kinis eh. Oo na, sige na. Dapat, Apo, isinama mo na rin sa mga natutunan mo na huwag maging matigas ang ulo, saka matutong gumalang sa matatanda. Ay nako, tara na nga. Baka naiinip na ang ama mo. Magkasabay na naglakad sina Bendoy at Lola Gracia papunta sa bahay nila, na kung saan abala si Mang Ipe sa paggawa ng iba't ibang klase ng patibong, hindi para sa mga aswang, kundi para sa mga hayop sa gubat, bilang pagkain ng kanyang ama. Lumipas pa ang ilang taon, wala ng mga abwak na umatake o naghasik ng lagim sa kanilang lugar, maging sa dati nilang baryo. Kung anuman ang nangyari kay Gary ay wala silang balita. Wala na ito sa dati nilang baryo, pero hindi sila nagpapakampante. Patuloy na nag-ensayo si Bendoy upang mas palawigin pa ang kanyang kakayahan, kasabay ng paniniwala sa kanyang kakayahan at sa tangan niyang mutya ng alakdan, at higit sa lahat, sa paniniwala sa puong may kapal. Halika nga rito, bata ka. Hindi ba't sinabi ko